Tatlong araw naman bago ang Biyernes Santo, sumipa na ang presyo ng mga isda at iba pang seafood. Yan po ang tinutukan ni Julius Segovia. Walang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya bago umuwi sa probinsya, sinamantala muna ng mag-asawang Rose at Richard ang pamimili. Nataon kasing malapit ang supermarket sa bus terminal na sasakyan nila. Ano lang ulit yung mga pinamili nyo? Para saan yan? Para Pasalubong eh. Ito pasalubong. Saka yung mga iba dyan, gamit namin. Pero sa mga palengke, patuloy ang pagsipa ng presyo ng isda sa Kamuning Market. Halos 60 pesos kada kilo na ang itinaas ng ilang isda gaya ng hasa-hasa. 20 pesos naman ang iminahal ng galunggong at tulingan, habang matatag pa rin ang presyo ng bangus at tilapia. Parang tataas pa. Bukas. Mamaya, mga bagong dating mamaya. Hindi namin alam, biglang taas na naman. Baka mag 200 na. Yung mga hasa, alumahan, ganun. Less ang supply, so ang mga isda ay nagtataas. Sa Dagupan, Pangasinan, halos dumoble na ang presyo ng seafood gaya ng sugpo at alimango. Di naman nagmahal ang bangus Dagupan, pero nagbabala ang Department of Agriculture. Isumbong daw sa pamunuan ng palengkeng inyong pagbibilhan ang mga nagsasamantala sa presyo. Pwede yung suspension ng license, pwedeng confiscation ng commodity nila, and a fine of from 10,000 to 100,000. Pwede yung natin i-impose yan. Para di na raw umabot pa sa kasuhan, may pakiusap ang DA sa mga tindera. Makisama ho tayo ngayong Semana Santa at wag na ho tayong manamantala dito. We will recognize the shift in demand, no? But it should be reasonable likewise. Ang mga mamimili naman, iba-iba ang pananaw sa abstinensya o di pagkain ng karne tuwing Semana Santa. No meat, if possible, fish usually. Ay, kahit ba medyo sumisipa yung presyo ng seafood, bumibili pa rin tayo? Paano bang? Kasi medyo particular kami sa pag-observe nung as Catholics. Kasi Christian kami, hindi kami nag-o-observe ng ganyan. Yung aming sacrifices, yun, everyday. Pero yung pagkain, hindi kami nakatingin sa pagkain. Wala na tayong magagawa kung tataas kasi yan naman ang trend. Kung mabili ang isda, umaaray naman ang mga nagtitinda ng karne ng baboy at manok dahil matumal ang benta. Matumal po eh. Mga nag-uwi na po sa probinsya, yung mga mamimili. Mas nabili ang regular days kahit pa paano may nag-observe talaga ng fasting at abstinence. Ang ilang gulay naman gaya ng kamatis, sibuyas, talong at pechay, tumaas ng 5 hanggang 10 piso kada kilo dahil sa pabugso-bugsong buhos ng ulan. Para makamenos, payo ng DA, mag-ikot sa palengke para makahanap ng mas murang paninda. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras.